Hi, this is Engineer Cha. I'll be sharing the conversion of equations to slope-intercept form and identification of the slope and y-intercept. Meron lang akong dalawang given dito. Yung first equation, x minus y is equal to 23. Second equation is 10x is equal to 5y. Dun muna po tayo sa number 1. Then meron tayong tatlong column, yung slope-intercept form, ano yung slope, and yung tinatawag na y-intercept. Remember the slope-intercept formula, y is equal to mx plus b, where m is the slope, b is the intercept of the y-axis. While for y and x, we need to keep them as variables. I-discuss ko kung paano po siya isusulat sa table. Kasi po, for the y-intercept, the x-coordinate of the point is always 0. Babalikan po natin yung sinabi kong yan mamaya. So, number 1, x minus y is equal to 23. Paano ko daw siya isusulat? Into slope-intercept form. Sa slope-intercept form po, si y laging nasa kaliwa, si x laging nasa kanan, at saka si b. Makikita po natin sa equation, si y nasa kaliwa na. So, kokopyahin na lang po natin yung y. Negative y is equal to, si x nasa kaliwa, itatransfer ko siya sa tamang location niya, which is sa right side ng equal. Si y sa left side ng equal. Sa equation, kung tayo po ay magta-transfer ng variables o kahit numerical coefficient, kahit pure number, from left ng equal to right or right ng equal to left, mababago po yung sign. So, from positive x, itatransfer ko siya sa right side ng equal, siya ay magiging negative x, sulat ko lang yung 23 plus 23 kasi hindi naman po natin babaguhin yung position ng 23. Ngayon, si y negative. Dapat daw positive si y base sa slope-intercept form. Y is positive. Para maging positive si y, kailangan ko lang po siyang i-divide sa negative 1. Negative y divided by negative 1 is y. Negative x divided by negative 1 is x. 23 divided by negative 1 is negative 23. Meron na po tayong slope-intercept form na y is equal to x minus 23. Si y ay nasa kaliwa na ng equal, si x ay nasa kanan na ng equal. Susulat ko lang po siya dito sa table. So, y is equal to x minus 23. Ang slope-intercept form ng given equation na x minus y is equal to 23 ay y is equal to x minus 23. Ano naman daw po yung value ng slope na m? Si slope y is equal to mx plus b. Ang x, siya po ay may value na positive 1. Remember po sa pag-express ng equation, ang mga variable na single variable lang like x, equivalent siya sa 1x. Negative x is equal to negative 1x. Hindi na po natin sinusulat yung 1 sa unahan. Kaya po, ang value ng slope, si positive x, meron siyang 1 sa unahan, yung 1 po yung kukunin. 1 ang value ng slope. Ano naman po kay intercept of the y-axis, yung y-intercept? For the y-intercept, nabanggit ko po kanina, yung x-coordinate po of the point is always 0. Kung always 0 po siya, ganito po siya kung isasulat. Si x-axis ay lagi daw 0,
yung nakuwang negative 23. Ito yung B, negative 23. Siya po yung y-axis. Y-intercept of the y-axis. Pag isusulat po siya po ay magiging 0 with negative 23. Next equation, 10x is equal to 5y. Nabanggit ko po kanina sa formula na y is equal to mx plus b, si y laging nasa kaliwa ng equal, si x laging nasa kanan. Ita-transfer ko po yung 5y sa kaliwa. Yung 10x naman po, ita-transfer ko sa kanan. So, 5y positive, ililipat ko sa kaliwa. Nabanggit ko kanina, mababago po yung sign, magiging negative 5y. 10x, from left ng equal, ita-transfer sa kanan, magiging negative 10x. Para maging y lang po si y, i-divide ko siya sa numerical coefficient na kasama niya, which is negative 5. Similar sa ginawa natin previously, dinivide naman sa negative 1 kasi si y, automatic may 1, hindi na lang po isinusulat. Negative 5y divided by negative 5 is positive y. Negative 10x divided by negative 5 is positive 2x. Meron na po tayong expression na y is equal to mx plus b. Nasaan si b? Walang value po kay b. Siya ay naka-0. So, y is equal to 2x plus 0. Pwede na pong hindi isulat si plus 0. Naka-express na siya ng y is equal to 2x. Ang slope po niya ay C2. Sulat ko lang yung value na number 2. At ang y-intercept po niya, pangatlong beses ko na pong babanggitin, for the y-intercept, the x-coordinate of the point is always 0. 0 yung x-coordinate. Sa given na 10x is equal to 5y, 0 din po yung y-axis. So, isusulat ko lang po siya as 0. That's all po. If you have any ideas for a computation-related topic to discuss, feel free to comment below. Thank you.